Lord. So ngayon po, ang aaralin natin, Jesus from beginning till the end. Amen. Our new life should not only begin with Christ and end with Christ. Ulitin ko, ang buhay natin ay hindi lang siya nag-umpisa kay Kristo at natapos kay Kristo. Bakit ganoon? Because in between, it should also be Christ in the middle, in the process. This is what missing sa buhay Kristiyano. The day we received Jesus and we have been born again, we already knew what we need to do next. But we don't know how. It should be in the beginning, in between, in the process of our lives, and in the end, or at the end of our journey here on earth. That's why it is really vital for us believer to understand who Jesus is sa buhay po natin. Amen? Who Christ is, who we are in Christ, and what Christ has done sa buhay natin. Amen? So, pag yan po natutunan natin, pag merong who Christ is, who we are in Christ, and what Christ has done, yun na po ang message every week. Amen? So, sa tulong nito, sa kaalaman natin, natutulungan tayo na ipamuhay ang buhay na ito na kasama si Kristo. That's why I'm saying, Jesus from the beginning, we receive Him in our lives, and sa middle, along the process, hindi pwedeng wala siya. Siya pa rin dapat. Amen? In Matthew chapter 16, verse 13 to 23, bakit po importante ang revelation sa ating pong buhay? Kasi once na na-reveal sa'yo, hindi na yun makukuha. Sa'yo na yun. Amen? But let's read Matthew chapter 16, verse 13 to 23. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" So ano po sinagot nila? They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." Amen? Sinasabi nila, ikaw ay si John the Baptist, o si Elijah na bumalik, o si Jeremiah na ngayon sinasabi sa mga Israelita na bumalik sa Panginoon, or iba pa mga, or one of the prophets, ang sabi gano'n. Tapos ang sabi ng Panginoon sa kanila, what about you? So He's not talking only particularly to Peter. He's talking to the group. Okay, to the disciples. Ang sabi niya, what about you? So yung yun na yun, hindi po siya isang tao lang. Ang mga disipulo niya na kasama niya, tinatanong niya, he asked, "Who do you say I am?" Pero meron pong isa na representante ng grupo. Who represented the group? It's Simon Peter. Amen? Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Wow. You are the Messiah, the Son of the living God. Ang trabaho ng propeta, sabihin kung ano ang darating. Sabihin na darating na ang Messiah. Sasabihin niya kung kailan, paano, at kung saan. Pero si Peter, ang sabi niya, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by the flesh and blood, but my Father in heaven." In other words, yung mga revelasyon na mga ganito, knowing who Christ is, who we are in Christ, and what Christ has done, hindi mo yan makukuha sa anumang libro. Makukuha mo yan sa revelation ng pakikipag-ugnayan mo sa Ama na siya magre-reveal sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu kung sino si Kristo sa ating buhay. You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was revealed to you by flesh and blood, but was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. And I tell you that you are Peter." So this is the first, ito yung verse na kung saan pinakita ng Panginoon na pinalitan ang pangalan na Simon. Pinalitan niyang Cephas or Peter. And I tell you that you are Peter. Ngayon sabi niya, ikaw ngayon ay Pedro.
Ikaw ay Petro. Amen? Sabi, and on this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. The gates of Hades, the death, will never overcome us, or the gates, or the heaven, or the church. The gates of Hades will not overcome it. And I tell you, ayan, and I tell you, you are Peter. Amen? So, ikaw ay Pedro, in Greek, Petros, a large piece of rock. And on this rock, yung ginamit po na Greek word doon, hindi po siya Petro, Petra. Hindi po Petra ang kabayo. Petra. Ibig sabihin nun, a huge rock. Like Gibraltar. So pag tinignan niyo po sa internet, isang malaking mountain yan. Amen? So ang sabi niya, I will build my church. So sinabi niya kay Pedro, you are Peter, you are rock. And upon this rock, or on this rock, yung tinatawag niyang Petra, ano po yon? Yung Gibraltar na yon, I will build my church. So ano po ang kahulugan nito sa atin? Ang representation niyan, nung sinabi ng Panginoon, is the revelation of His Word. Upon the revelation of His Word, He will build the church. At yung church, magiging Petro. Yun yung sinatawag na tayo. Every one of us become a rock. A rock wherein you can rely on, that Jesus can rely on sa panahon na darating kagaya kay Pedro. So yun po yung Petros is just part of that huge rock. Nakukuha po ba natin ang difference? Hindi lang po binigay kay Pedro. Siya ang pag binasa niyo po yun, and the kingdom of heaven I will give to you. Totoo yun. Because the key of the kingdom na-establish ang church dahil kay Pedro. Amen? Pero hindi lang siya ang tinayuan ng binibigyan ng revelasyon ng Panginoon, all of us, because of the Holy Spirit. So kaya po, ang sabi ng Panginoon doon, balik natin sa Amplified Version, ang sabi diyan, and I tell you, you are Peter. Amen? Now you have the revelation. And upon this revelation na ibinigay ng Panginoon sa atin, ibibuild niya ang kanyang church. At ang church din ay si Pedro. Ikaw at ako ay church. And I'll tell you, you are Peter. And on this rock, amen, kung saan nanggaling yung revelasyon na nakuha mo, Peter, because of that revelation, naging rock ka. Meaning to say, ang simbolo nun, someone you can rely on. Someone sa panahon na darating ay makakapag-rely ang Panginoong Jesus because of the revelation of His Word. So ganun nagbibuild ng church ang Diyos. Kinuha ko lang yan para makita natin. And we know that the churches is not the building, right? Each and every one of us ay church because the temple of the Holy Spirit ay tayo. Amen? So kung saan nananahan ng Diyos, yun ang simbahan. Amen. So paano daw po ibibuild ang church? Ulitin natin, paano daw? Sa pamamagitan ng revelation na marireceive mo sa Kanya. So anong klaseng revelation? Patungkol kay Kristo. Petros, large rock stone. Petra, massive huge rock, the revelation from God. And what did you notice? Napalitan ngayon si Pedro. O napalitan si Simon, son of Jonah. Ano nangyari sa kanya? Peter, naging part siya ng revelation na yun. Dahil pinahayag sa kanya, siya ay naging ganoon. So, every revelation that you receive, you become that revelation. Amen? You become what you have received. Will change in our life pag hindi mo nakita ito, kapatid. Hindi magkakaroon ng, yung sinasabi nating strength, walang paghuhugutan. But the moment this thing will be revealed to us, walang makakahadlang sa iyo. Kaya nga sabi ni Peter, kung itutuloy natin yung verse na yon, sabi niya, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus, O Peter, ito na yung mangyayari sa akin, ha? Kinausap niya, ako ay papatayin, uusigin. Ano sabi ni Pedro? No, Lord. Hindi pwede. Tapang niya, di ba? Amen? Pero hindi pa rin yun ang kagustuhan ng Panginoon. But that's other story. That's other message sa Panginoon. So if you go against the cross, sasabihin sa iyo ng Panginoon, get behind me, Satan.
Because Peter, yung kanyang pag-iisip, ang nais niya ay pigilan ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo. But because hindi pa nare-reveal sa kanya, kasi yun ay remain secret until the day it happened. Hindi yun inihayag. It remains secret until the day it happened. Amen? So, tuloy po natin. So, yung revelation of who Jesus is, wherein God will build His church. So, ano po yung sabi niya? You are the Messiah. Sino po yung Messiah? The promised, anointed one, Christ, the Savior. Amen? So, siya po ang Savior, siya ang anointed, siya ang promised one. Amen. So, yun po ang Messiah. Nung sinabi yun ni Pedro sa Panginoong Yesus, sabi niya, hindi ang laman mo o yung flesh ang naghayag sa inyo yan. Sa inyo yan. Sa iyo yan. Sa iyo niyan. Yan. Amen? Kundi ang aking Ama na nasa langit. Amen. So, we receive the revelation of God's finished work, di po ba, sa ating buhay? When you believe and understand that you are blessed, you are favored, you are a new creation. Kung ito ay revelation, hindi dito lang. Hindi siya head knowledge lang. Hindi yan magkakaroon ng kapangyarihan na baguhin ka. Pero pagka yan ay naging revelation sa iyo, na ikaw ay bago na nilalang, na meron sa iyo na bahagi ng sinabi ng Panginoon na nanahan sa iyo, hindi mo hahayaan ang mga bagay sa buhay mo na basta na lang isasantabi ka. Amen? Hindi ang sitwasyon na magsasabi sa iyo kung blessed ka o hindi. If you receive the revelation from the Lord, you know that you are already blessed. You know that you are already favored. Hindi dahil may maganda kang ginawa kaya ka papaboran. No, because God is with you. If you receive that revelation, that's why it's grace. It's unmerited. Amen? You cannot earn it. Pero pag hindi natin nakukuha yon at hindi pa rin nanggagaling sa Ama, yung revelation na yon, you will still work and work and work and work para ma-approve ka lang ng Panginoon. So pag sinabi nating na-revealed sa atin, ito po ay yung kung saan na-encounter natin personally. Amen? Narinig natin personally. Hindi lang ikinuwento sa atin. Tayo mismo ang naka-experience. Tayo mismo narinig natin sa Kanya. Kagaya ngayon, as I'm saying these things, maaring nangungusap sa inyo ang banal na Espiritu at natatanggap niyo yung revelation na yon. Pero personal, hindi lang yung ikinuwento lang sa'yo. Andiyan pa ba tayo? Amen? So, revealed to you. Nakikita mo na ba ngayon? Nakikita mo na ba, kapatid? So, we are being built up, shaped, strengthened, transformed by every revelation of God's Word. By every revelation of God's Word. Alam niyo po, without the intention, without intentionally putting your 100% sa word ng Panginoon, it's really hard to grasp that revelation, believe me. When you're not focused, when you're not intentional to the things that God wants you to, learn today, ay hindi mo marireceive talaga yung revelation. He needs your ears. He needs your soul. God wants to reveal something to us every time na tayo po ay pupunta sa gawain, every time that we will meet Jesus, wherever it is. Kung yan man ay paggising mo pa lang, kung nanalangin ka, na habang nananalangin ka, nahabol mo na ang oras, hindi ma-receive ang revelation na yon. God wants to talk to you every day. Pag narinig mo sa Kanya, hindi yun narinig mo lang sa sarili mo, trying to convince yourself. Pwede mo naman i-convince sa sarili mo, di ba? Pero kung yun yan na hindi mo narinig sa Kanya, it won't have power to change. It cannot shape you, and it cannot transform you. Though it's the Word of God, there's no problem with His Word, but there's a problem sometimes sa recipient. Amen? So we are being built up,
shaped, strengthened, transformed by every revelation of God's Word. Hallelujah. Matthew 4:4. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out or that comes from the mouth of God." So it's very clear, from the mouth of our Lord Jesus Christ, He's telling people, no, actually, he told Satan about this one, right? Kasi ito po ay doon sa kanya pong temptation sa desert. So, ang sabing ganoon sa kanya ni Satanas, sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, turn this stone into bread. Amen po ba? Minsan, sa buhay po natin ganoon. Pero ito po, hindi yung, ang i-catch natin dito, ang sabi, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So how you live your life every day, that what we call in between, Christ should always be there. Amen? And you should live our life or your life or our lives, saan po? Sa salita ng Panginoon. Every word that comes from the mouth of God. So every day, dapat meron tayong word. Hindi ko sinabing magbasa. Yung kinausap mo ang Panginoon, meron ka narinig sa Kanya. You have a word from God today. Amen? So pag meron kang word sa Panginoon today, kasama mo siya, gumagawa, lumalakad, lahat ng ginagawa mo. Alam na alam mo from the moment na umalis ka na ng bahay o you jump out of your bed, alam mo na kaagad kung anong gagawain mo, nakasama siya. Ang gusto ng Panginoon sa atin. Kasi sabi niya, kung itong revelation ng word na ito ay makukuha ng bawat isa sa atin, I don't know if you will go out sa iyong bahay without talking to God. The truth is, ang sabi niya, but on every word that comes from the mouth of God. So, ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa account na yan, I will never, parang gano'n ang sinasabi niya kay Satanas, I will never abandon my obedience to the Father. Yun ang sinasabi niya, just to give up sa appetite ko sa food. Just to give up kung ano man yung appetite mo today. Amen? Minsan ang appetite natin, magandang appetite naman. Hindi po pagkain yung talagang pagising mo pa lang, excited ka magtrabaho. Amen? Gusto mo nga, makarating ka na sa opisina kasi gusto mong ilagay yung katalinuhan mo doon, yung skills na meron ka, excited ka talagang gawain. Nangyari na ba sa inyo yon? Excited ka talagang pumasok. Alam ko nang gagawin ko. Gabi pa lang, ganun ko na gagawin. Excited ka pumasok. Amen? So, pero kung wala kang salita ng Panginoon, papapagod ka. Pero pag merong word galing sa Kanya, napakasarap magtrabaho. Amen? So, revelation. Bagay na kung saan nare-reveal. Ibig sabihin nun, may nakatakip dati, tapos nakikita mo na. Dati, nasa harapan mo na, pero dahil meron takip ang iyong mata, may bikibelo pa, na may belo pa, hindi mo makita. Pero the moment na tinanggal ng Panginoon ang belo na yan at inihayag sa iyo, doon mo makikita yung tinatawag na revelation. At pag nakita mo, totoong-totoo sa iyo yun. Amen? So kaya po, ganito yung mga nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Minsan, punta po tayo sa 1 Corinthians 3, 1-15. 1 Corinthians chapter 3, verse 1-15. Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. Wow, brothers and sisters. So kausap niya, mga believer, mga tumanggap na sa Panginoon. But this Paul to the Corinth churches, ano sabi niya? Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. So, ngayon, yung tinatanong niyo sa akin, pwede bang ganun ang pamumuhay niya? Pero Kristiyano siya? Yes. Still infant. They don't have this ability to decide on their own. Parang laging meron lang aakay sa kanila. Pag sinabi ng mundo na dito tayo, dito lang sila. So they are still infant. They cannot decide on their own.
Amen? Meron na ba kayo na, si Noah, siya ba magdidesisyon sa sarili niya? Hindi. Kahit may gusto yan, i-guide pa rin ng magulang. Especially kung infant. Hindi naman infant, toddler na yan eh. Infant, nakahiga lang yan. Saan mo siya ilalagay, dun lang siya. Amen? Ganun ang description ni Paul upang maunawaan nila kung anong ibig niya sabihin patungkol sa kanila. Sabi niya, who live by the Spirit but as people who are still worldly. But they are believer. But they're still doing the things na nagfi-fit sa world. We're not living just to fit in sa mundo. No. That's why I'm always telling you, do not compromise. Amen? Huwag na wag. Hindi, sabihin mo na. Pwede mo sabihin, pero wag na wag ka mag-compromise. Amen? So, believers, but thinking worldly. Ano sabi ni Paul? Tinatyaga. I like the attitude of Paul. Kaya ang sabi niya, I gave you milk, not solid food. Pwede ko naman bigyan ng solid food, pero alam niya anong mangyayari sa infant na ito. Mamamatay. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na umusbong at mabuhay ng tama sa kanyang pananampalataya. This is the attitude of Paul. Para pag binasa mo, dahil marami na tayong narinig, parang wala namang pakialam si Paul. But when you look at it, in the revelation of the love of God, you will see Paul, how gracious he is. Amen? Ang sabi niya, I give you milk, not solid food. Because if I'll give you solid food, you will die. It's just like you are trying to pour a new wine, amen, on the old skin. It will burst. So iba-iba po ang antas ng atin pong pagiging Kristiyano. But don't stay in that kind of infant stage. Why? Kasi you will think worldly. Hindi ka pa pwedeng mag-lead kapag ikaw ay infant. Amen? When you still think worldly, you cannot. Ikaw pa rin ang dapat i-lead. Because, ano po? Kayo po ba, kayo ang may isip na ganito na edad, tapos sasabihin ng baby sa iyo, i-guide kita. Papayag ka? Hindi, siyempre. Ano, guide mo sa akin? Yung nga kinakain mo, hindi na nga, swak sa panlasa ko eh. Amen? For you were not ready for it. Indeed, you are still not ready. So he's talking to the believers na hindi lang infant nakakatanggap lang ngayon. Matagal na sila sa pananampalataya, but still, ang sabi niya, ang binibigay ko sa inyo, milk. Not because, alam niyo yan, to condemn them or to, hiyain sila. Amen? Hindi yun ang purpose niya. Ang purpose niya is for them to understand why milk ang binibigay niya. Hindi nila makuha eh. Amen? So you are still worldly. Matindi talaga si Paul. For since there is jealousy, there is quarreling among you. Are you not worldly? Ang sabi niya. Amen? Tapos are you not acting like mere humans? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? So, pag titingnan natin to, pag i-relate natin lahat ng sinabi ko, hindi pa nila nakuha ang revelation na ang Diyos lamang ang pinipreach nila. Ang Diyos lamang, si Kristo lamang ang tinutukoy nila. Hindi ang sarili nila ang kanilang tinataas. Pero ano sabi nila? Ako si Paul ang susundan ko. Ay, hindi ako, ang ipa-follow ko si Apollos. Amen? Kaya sabi niya, are you not mere human beings? What after all? Verse 5. What after all is Apollos and what is Paul? Only servants, through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each task. I planted the seed, ang sabi ni Paul. Apollos watered it. Amen? Apollos watered it. But tingnan niyo po
kinukuha ko lang, hinihimay ko, maybe it's scattered all around, pero i-pick nyo po anong revelation makukuha nyo. Pero tutumbukin natin ito mamaya. Huwag lang kayo ma-knockdown. Amen. Glory to God. So ang sabi, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. It's only God. Amen? Kung susundan mo yung tao, tao na lang paniniwalaan mo at wala na ang Diyos, hindi rin tama yon. Hello? Kaya lagi ko sinasabi ang revelation, personal. Sundan po natin ulit. Verse 7, so neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who make things grow. Oh, glory to God. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. So, wag tayong mag-compete. Amen? Meron nagtatanim dito, meron din nagdidilig. Tama po ba? At kapag ikaw ay dinidiligan, huwag kang magalit. Para sa iyo yon, para ikaw ay umusbong. Hindi naman pwedeng itinanim ka na, bubunutin kita, itatanim kita ulit. Bubunutin kita, itatanim kita ulit. Hindi ka mag-grow. Amen? So pag itinanim ka, meron magdidilig sa iyo. At kapag ikaw ay lumaki na, sinample lang natin sa halaman, hindi ka na infant ngayon, kaya mo na mag-lead, ikaw naman ulit. Maaring ikaw yung magtanim at maaring iba yung magdilig. Paano po dumami ang puno ng mangga? Halimbawa sa isang farm. Minsan, isang mangga lang yan. Dahil itinanim, dahil meron nagdilig, at yan ay tumubo at namunga, yung bunga, merong buto, itinanim. Pero galing sa isang halaman. Amen? So kung hindi mangyayari yon sa bawat isa sa atin, mananatili lang sa atin si Kristo. Pero hindi ganun. Pag nanatili lang sa iyo si Kristo, you don't receive enough. Sorry to say, hindi mo nakikitang sapat siya at higit pa. Bakit? Ang sabi ni Mary, di po ba? Nung na-receive niya yung word from the angel, which is the mouthpiece of God at that time, ang sabi niya, blessed are you among all women. Diba? Tama, sabi niya. Bakit? Kasi siya ay kinasihan ng banal na Espiritu. And that word that he received, ano pong nagalak siya, my soul rejoice in my Lord, my Savior. Punong-puno siya because he received that revelation of the word from God. Amen na, Lord, ito na, totoo na ito. Totoong-totoo sa Kanya. Kaya sabi niya, I'm so blessed that I can't contain it. I need to give it away. So anong ginawa niya? Nagmarites agad. Kanino pumunta? Kay Elizabeth. I cannot contain it. Kailangan kong sabihin ang goodness ni Lord. Pero kung enough lang sa iyo, hindi mo kayang kusang ibigay. But the goodness of God is overflowing sa buhay natin. Amen? God is so good. Kaya po ang sabi dito, they will each be rewarded according to their own labor. I'm satisfied of what I'm doing. I have my own labor. Merong ibang nagpipreach sa ibang church, that's their labor. Nasa kanila yon. Irespeto natin kung anong paniniwala nila. Amen? Huwag lang magsasalita patungkol sa atin. Amen po ba? Irespeto natin. For we are co-workers in God's service, you are God's field, God's building. In other words, you are God's field, God's building. Tinitirahan ng Panginoon, vessel ng Panginoon, church kung tawagin. So paano? Meron palang baby church. Kung merong baby shark, meron din baby church. Huwag tayong manatiling infant. Amen? Merong gustong tumulong sa atin. Marami tayong kuya, marami tayong ate. Kung nahihirapan tayo sa mga hinaharap natin sa buhay at hindi tayo makakita ng wisdom, amen? Tayo po ay kumonsulta. Amen? Hindi po kay kanino man sa kamukha po ng ating pananampalataya. Huwag kang kukonsulta doon sa hindi mukha-mukha ang faith mo.
Dadalhin ka niya sa worldly thinking. Believe me. Dadalhin ka niya dun sa hindi, o maging Kristiyano man siya, hindi kayo magkakaunawaan kasi hindi kayo parehas ng pananampalatayang tinatayuan. You will get confused until yung revelation na na-receive mo na sa Panginoon, pagdududahan mo pa. By the grace of God has given me, I lay the foundation, a wise builder, and someone else is building on it. So ipapaliwanag ko po. By the grace of God has given me. So dito na natin tutumbukin. Kasi kahit ako ang preacher, you are also a preacher of your own self. Kayo din, araw-araw, ay tinuturuan nyo ang inyong sarili araw-araw. Ako nagtuturo lang sa inyo every Saturday. Every Saturday, tapos kayo na ang magtutuloy yon every day ng buhay nyo. Tinuturuan nyo, nagpipreach kayo sa buhay nyo araw-araw. At ang sabi ni Paul, by the grace God has given me, I lay the foundation as a wise builder. So alam na natin, sa ano po yung foundation na nilay niya? That Jesus is the Savior. Amen? And it's only by grace through faith. Yun ang foundation. So lahat na nagtuturo ngayon, maging ngayon. Yun ang foundation. Pag sinabi mo, paano ka masisave? Oh, I need to receive Jesus. Sa gawa mo, no, it's only by faith. Now I'm saved, but I need to maintain my salvation. Magkakaiba na nun. Kasi ang sabi niya, I lay the foundation. Amen? So doon pa rin tinatayo. Lahat, doon pa rin tinatayo. Doon pa rin sa pundasyon na yon. The moment na tayo po'y tumanggap sa Panginoon, yun din ang foundation natin. Correct me if I'm wrong. We have been saved through grace by faith. It's not by our work. It's only by the grace of God. That's the foundation na nilay ni ni Paul. Pero ang sabi niya, and someone else is building on it. There's nothing wrong kung meron naman magtayo doon. Kahit ako nag-umpisa sa church at ito yung paniniwala, meron magtatayo ngayon dito ng i-build up niya ang mga tao. That's fine. That's totally fine. Pero ang sabi niya sa ating lahat dito, but each one should build with care. In other words, kailangan maingat ka sa pagbibuild. With care. Hindi lang yun yung merong pagmamalasakit. Pwede rin gamitin yon. Pero ang akin, ang tanggap ko dito, yung with care, kailangan maingat ka. No one can lay any foundation than that one already laid, which is Jesus Christ. So tunatayo pa rin ang bawat churches sa foundation na si Jesus Christ. If anyone builds on this foundation, dito na po magkakaiba, using gold, silver, costly stone, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is. Amen? Because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. So, sino po yung sinasabi niyang person's work dito? O, syempre, yung preacher. Hindi niya tinutukoy yung mga believer lang. Ang tinutukoy niya particularly dito, yung nagtuturo, yung work nung nagbibuild. Hello? Ang sabi niya, lahat ng yon, makikita mo yon. Pag dumaan yan sa apoy, when it has been tested, makikita mo kung yan ay tatayo o masusunog lang. Nakuha po ba natin? Kaya ang sinasabi niya sa atin, ang sabi niya, meron nagtatayo dyan. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stone, wood, or hay, or straw, their work will be shown. So apat lang, ilan lang po ang ginagamit nila? Gold, silver, costly stone. Nung panahon nila, yun na naging example niya. At yung isa, wood, hay, or straw. So ano po magiging resulta pag yan ay dumaan sa apoy? Yung wood, masusunog. Wala ka nang makitang nakatayo, pero yung pundasyon, nandun pa rin. Nakuha po ba natin? Ang bawat tao, ang bawat turo, na kapag hindi kay Kristo, hindi nakatuon sa tinapos niyang gawa at patungkol ito sa sarili ng tao, pag dumaan yan sa pagsubok, babagsak yan. Pero, andun pa rin yung pundasyon. Hindi nawawala.
Kaya lang, hindi yun ang purpose sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga kung babalikan mo, hindi kaya magpasensya, hindi kayang gawin yung mga bagay na ito. Kaya sinabi niya, you're still worldly. Why? O dapat hindi siya ganoon. O dapat hindi ka rin ganyan. Andiyan pa ba tayo? Maging sa relasyon mag-asawa, ikaw kasi, ikaw din kasi, o tayo kasing dalawa. Sa lahat ng bagay, maging sa sarili mo, bakit ko ba ginawa kasi? Bakit ganito? Ikaw kasi, ikaw kasi. Puro paninisi. Ano po? Nakukuha po ba natin? So it should be, saan po? Sa foundation using gold, silver, costly stone. So kung titingnan nyo, ano ang mas mahal? Tatanungin ko kayo. Gold, silver, yung stone, o yung wood, o yung hay, o yung straw? O wag na kayong magtaka kung bakit minsan kailangan ng oras nyo. Your time is gold. Wag na kayong magtaka kung bakit kailangan nating mag-invest ng napakamahal na ibibigay mo ang buhay mo. Bakit? Because kung basta-basta lang ang ilalagay mo, wala tataob din. Amen? Ibigay natin ang 100% natin. Woo, glory to God. Gold, silver, and costly stone. But you need to build your life dun sa mga materialis na yon. Because when the test will come, you will not consider it pure joy. You will start complaining, start questioning God. Bakit nangyari sa akin to, Lord? Nandyan naman ako lagi. Bakit ganito? Nagsisimba naman ako palagi. Di po ba? O minsan, ang nakita na, bakit ganyan siya? Nagsisimba pa naman siya. O so, wag yung ganun ang tignan natin. They're still infant. Let's help them. Amen? Amen po ba? Glory to God. So yun po yung sinasabi sa atin, si Kristo lang, the finished work of Christ. So obviously, tuloy po natin, and what has been built, if what has been built survives, the builder will receive a reward. Alam niyo po yan, every time na ating nalalampasan, because we hold on to the finished work of our Lord Jesus Christ, sino po ang nagbe-benefit noon? Tayo din. Tayo din yung masaya. Alam niyo na nag-giveaway ka sa mga bagay na hindi mainam, na hindi kayo magkasunod, nag-giveaway ka, napapanatili ang kapayapaan. Sino makikinabang? Ikaw din. Amen? So yung mga bagay na ito, tinuturo sa atin ng Panginoon. Maging sa ating mga sarili, hindi mo kayang tumayo na maaga, hindi mo kayang gawin yung mga pero gustong-gusto mong gawin, discipline yourself. It's costly. Amen? Pero ito yung mga bagay na kung saan, pagdating ng test sa buhay natin, lagi pong nandyan, nakatayo pa rin. Hindi yan susunugin. Yung effort na ibinigay natin, hindi yan masasayang. Amen? Tingnan nyo po if it is burnt up, the builder will suffer, loss, but yet will be saved. So he's not talking about the eternal hell. Hello? Kaya po pinaliwanag ko sa inyo to. Hindi niya sinasabi na, yung na yon, tao na yon, pupunta. No, if the foundation is Christ, ang sabi ng Panginoon, no one can snatch you out of my hand, you're saved. Kaya ang sabi, but yung mararanasan mo dito sa lupa, hindi magiging maganda. Pero, may Kristo ka. Pero, naniniwala ka. Amen? Amen po ba? Even though only as one escaping through the flames. O kasi pag natupok na, wala na. Ulit. Build ulit. Natupok ulit, wala na naman. Ulit. Anong mangyayari doon? Yun ang sinasabi nating hindi nag-grow. Because the only command that God or Jesus has given us is, a new commandment I give you. Love one another as I have loved you. Amen? Kaya pag meron ng gano'n na narinig tayo, binabantayan din natin ang ating mga puso. Oops, hindi ito dapat ang mag-build sa akin.
The more you harbor yung mga bagay na yan, magpa-pile up. At akala mo, ang tibay mo. Pag pinagsama-sama mo ang lahat ng wood, wala naman talagang makakabangga dyan. Pero pag dumaan ng apoy, kahit gaano pa yan kalaki, matutupok yan. Pero akala natin, kaya natin tumayo dahil sa ating sariling gawa, dahil sa ating mga nagagawa para sa Panginoon, dahil sa kahusayan natin. No. All of this is only by the grace of God. Amen? So obviously, yan po ang sinasabi ni Paul sa statement niya to those who preach. Pero madalas po, ulitin ko, kayo po ay nagpipreach sa inyong mga buhay araw-araw. Paano niyo po binibuild ang buhay ninyo? Paano niyo tinuturuan ang buhay ninyo sa araw-araw? Huwag puro trabaho. Huwag puro trabaho ang isip. So each person must build their works on a foundation of Christ. The foundation po that Jesus is the Savior and we have been saved only by grace through faith. So ano po yung sinasabi nating grace? Pag sinabi nating grace, hindi siya work. Amen? At ang grace na sinasabi natin, unmerited yan. Hindi mo yan ini-earn. It was given freely as a gift. Build your life. Amen? Amen po ba? May mga wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon. But what I'm just trying to say is, kapag ganoon po, mas masarap magbigay. Yung alam mo na hindi siya deserving, pero binigyan mo at tinulungan mo, tapos nakita mo yung pagbabago sa kanya, yung naging daan ka upang ang tao ay magkaroon ng buhay. Amen? So faith that produces good work and not doing good work so you can have faith. Ito po dapat ang pinaka tayo ay nabibuild sa ganitong klase ng buhay. Tayo ay merong pananampalataya na nagpo-produce ng good work. Amen? At hindi yung you're doing good work so you can have faith. Explain ko po. Parang ganito. Bago pa man ako gumawa ng kabutihan, ako ay naniniwala na ang Diyos ay gagalaw sa aking buhay. Amen? Bago ka pa gumawa ng kabutihan. Ngayon, dahil alam mo na ang Diyos, regardless kung ano man ang gawin mo, dahil alam mo ang pagmamahal niya, yung alam mo, paniniwala mo na yon, nagagalaw ang Diyos, binibigyan ka ng lakas upang makagawa ng mabuti. Hindi mo pa tinatanggap, wala pa sa iyo. Yung isa naman, ito ang bantayan natin. Dahil gumawa ako ng kabutihan, kaya ko nang maniwala na ang Diyos ay gagalaw sa aking buhay. Na ang Diyos ay papaburan ako. Kasi wala akong ginawang mali kanina. At alam ko, ang lahat ng mangyayari ngayong araw na ito ay maganda lahat. Doon ka nagkakaroon ng pananampalataya na ang Diyos ay gagalaw. Dahil wala kang ginawang hindi maganda. O dahil gumawa ka ng kabutihan, oh Lord, nakukuha niyo naman sinasabi, doon ka pa lang yung tiwala talaga na mangyayari. Di ba yung, dahil gumawa ka ng mabuti, ngayon, alam ko Lord, alam ko. Emosyon. Hindi yon standard ng faith. Kasi gumagalaw siya. Yung faith is still siya. Hindi siya nagbabago regardless of the situation. Kaya yung faith natin, it will produce good work. Gumagawa ka na ng mabuti dahil alam mo na ang Diyos ay mabuti. Amen? Faith is the root and good work is the fruit. From root to fruit. Hindi fruit to root. So faith is the root and good work is the fruit. Natin. Nakakita na kayo ng halaman. Nakikita nyo ba yung ugat niya? Hindi nakikita ang ugat ng halaman. Magtataka na ako kung gumagano kayo sa lupa. Yung ugat niya, hindi nyo nakikita. Tama po ba? Pero nakikita nyo yung sa taas. Ano yung nasa taas? Bunga at sanga. So ano yung naunang naibaon? Roots. Tapos ano lumitaw? Fruits. So baligtarin natin. Sige, baligtarin nyo. Imagine niyo sa utak nyo.
Baligtarin nyo. Nasa ilalim ng lupa ang fruit at saka yung leaves, tapos umuusbong yung roots. Maging kayo, hindi magandang tignan. Kaya minsan, dahil alam na natin yung pananampalataya na ganito, pag narinig mo yung isang tao o isang Kristiyano sinasabi, oh, alam ko, i-bless ako ni Lord kasi gumawa ako ng maganda. Hindi mo nakikita maganda. Para magkaroon ka ng pananampalataya, tinry mong gumawa. Ganun ang itsura nun. Nasa ilalim ang prutas, nasa itaas ang ugat. Ang pangit, tignan. Hindi yun ang proper. Ayan. Ayan. Maganda pang tignan. Pag Christmas tree, no, lagyan mo ng Christmas lights. Pero hindi siya magandang tignan. Amen. So kung sa'yo pa lang, nakita mo yon sa iyong sarili na ganun ang paniniwala mo at hindi magandang tignan, babaguhin mo yon. Dahil ang revelasyon ng salita ng Panginoon, nothing will be built up if not in the foundation of Christ. Kung yun ang roots, tutubo ba ang isang bagay? Sabihin natin, baligtarin mo, Kyle. Saan? Ayan, ano ba? Nag-iba? Sabihin natin, na yan yung roots. Tingin nyo po ba, kung nandito ang roots, dito tutubo yung halaman? Hindi, di ba? Kung ano yung roots, yun din ang magiging halaman. Kung ang foundation mo ay si Kristo, it's by grace alone. It's by Christ alone. It's only by the Scripture alone. So ano dapat ang lalabas sa puno? It's Christ alone. It's grace alone. It's Scripture alone. Amen? Kasi kung hiwalay siya, hindi tumubo. Nakuha po ba natin? Kasi bakit doon tumubo? Hindi dito. Kasi hindi yon ang roots. Hindi pwedeng mag-iba ang ugat sa puno. That's why in 2 Peter 3:18, ito po ang sabi ng salita, but grow in the grace and knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. So lagi po sinasabi ko sa inyo, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Reigning in life, that's a revelation from God. It's only through one man that we can reign in life. You're under pressure, focus on the light. Focus on the strength that is already in you. That's also growing in grace. Amen? So sabi ko nga, isa lang ang makuha mo ngayon. Kahit yun lang, uy, ang pangit naman. Baligtarin mo na lang, kapatid. And I'm telling you, the more na ginagawa mo yon, the more you will rely on Him. And the more you will depend on Him. The more you will put your trust in Him. And those who put and trust in confidence in the Lord, they are like trees planted along in the river bank. Amen? Glory to God. So tandaan po natin, importante yung in-between. Hindi lang nag-umpisa ka kay Kristo, tapos dahil tayo naman Christ ang magkikita sa final, save ka naman eh. Ako muna dito ha. Hindi magiging mainam ang buhay mo. Not beginning and the end. Beginning till the end. Amen? Huwag lang natin gawing beginning and the end. Beginning till the end. Ibig sabihin nun, pag sinabi mong till, yung beginning mo, hindi yan nag-stop. Pwedeng naging beginning mo, pwede kang mag-stop, pwede rin siya ang maging end mo. Pero ang purpose ni Lord, bakit kanya sinave? Not only to be with Him, but to be victorious in your life here on earth. Amen? Amen po ba? So we are being built up, shaped, strengthened, transformed in life solely through Christ. So marami man ako sinabi sa inyo, ito lang ang iniiwan ko talaga. Only in Christ alone. No more, no less.
only in Christ alone. Amen? Wala pa naman natin si Lord. Hallelujah.